sasakyan dito sa akin. Try natin, i-recta ko to ng bite point lang. Aangat tayo. So, okay siya, full stop. Dito sa second. Magaling natin siya. So, yun. Yun, pinakita ko sa inyo. Nakababad lang ako sa ano nun. Nakababad lang ako sa... Wait, natin. Nakababad lang ako sa bite point nun. Kaya siya namatay. Yun yung sinasabi ko sa inyo na kaya importante. Kapag mga ganong mabilisang bitinan, kailangan yung magtimpla half clutch to bite point. Otherwise, pagka nakababad kayo sa bite point lang, yun ang mangyayari sa inyo. Pag uphill patag, walang problema, hindi nyo na kailangan mag half clutch pag nasa patag kayo, hindi yan issue. Pero dun na magkakatalo kasi kapag ka nasa uphill na kayo sa mga matatarik, lalo pa pag yung mas matatarik na kalsada. So guys, so another pedal cam view tayo ulit. Tignan natin si partner. Mapapakita na rin ako sa inyo na pagpatag okay lang yung okay lang yung release clutch, tapos wala nang pagpatag. Pero yun lang, like I said, ibang usapan na kapag uphill. So ito, hindi ako palabas tayo sa parking, patag naman eh. Hindi ako tatapak sa accelerator. Kaya lang natin sa kaya lang natin siya sa pero meron ditong paangat sa meron ditong paangat sa atin eh. Sure na hindi lang sasabi ito man. So dito kailangan kong gasan. Ito wala pa. May pa yan. Problema tong ko rear camera. Totopak siya. So after isang buwelta kasi dito na medyo paangat na to, pero try natin kung kakayanin niyang babante pa naman. Pero syempre kung gusto mo na mabilis ang angat, or mabilis ang buweltahan, nire-release ko lang yung clutch para mabante tayo. Kasi ito paangat na to, medyo paangat na to eh. So ayan, mababalik niya. Kaya niya pa rin pero medyo hirap na siya. Ayun. Namatayan na tayo. So yun, konting angat pa lang yun konting angat pa lang yun, patay na siya. Siguro pag sa ibang diesel to like Fortuner, high ace, ganun, kaya pa, aangat pa yun, mga ganung konting slope lang. Pero dito this time kailangan na nating samahan ng paa, unfortunately. Otherwise, ganun ang mangyayari.
sa mamatayan ka na lang. Kadalasan tumatapak na ako kasi pag mabilisan yung labas lang. Pag ganun kasi, syempre pag di ako gagamit ng gasolina, di ang tagal ng atras abante, tagal ng buwelta. Kaya sinasamahan ko na rin ng axle. So Perino ulit tayo. Tapos papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo yung ano, kung bakit kailangan natin maglaro sa half clutch tsaka bike point. Seatbelt. Sabi ni mama, Sunday na kayo pa-check up. Nagulat kasi siya bukas. Hindi daw ako makakain. Bukas. Nandito siya mga kaldereta at saka mga kakanin. Ba't may bisita? Wala. Bukas, magmumotor na lang ako doon bukas. Dala ka na lang ng ano. Kakanin. Dito. Stop tayo sa bandang pataas dito. Oops. Mga konting ano lang. Konting angat lang. So wala namang sasakyan dito sa akin. Try natin, i-recta ko to ng bike point lang. Aangat tayo. So, okay siya, full stop. Dito sa second. Magaling natin siya. So, yun. Yun, pinakita ko sa inyo. Nakababad lang ako sa ano nun. Nakababad lang ako sa... Wait, off na natin. Nakababad lang ako sa bite point nun. Kaya siya namatay. Yun yung sinasabi ko sa inyo na kaya importante kapag mga ganong mabilisang bitinan, kailangan yung magtimpla half clutch to bite point. Otherwise, pagka nakababad kayo sa bite point lang, yun ang mangyayari sa inyo. Pag uphill patag, walang problema, hindi nyo na kailangan mag half clutch pag nasa patag kayo, hindi yan issue. Pero dun na magkakatalo kasi kapag ka nasa uphill na kayo sa mga matatarik, lalo pa pag yung mas matatarik na kalsada, eventually maaano kayo dyan, madadali kayo, mamamatayan kayo. Saka yung pagtimpla nyo naman ng half clutch, hindi naman yung tipong ibababad nyo ng matagal eh. Saglitan lang, like konting di nag-bite point kayo tapos bitin siya, hindi niya pa rin kaya, timpla ulit. Push kayo konti pa half clutch, tapos timpla, tapak sa gasolina. Tapos release ulit. Usually pag nakuha nyo na yung RPM naman nun, okay na eh. Pero meron yung mga moments guys na sabihin natin, for example, puno yung sasakyan nyo, tapos may pupunta kayo sobrang tarik, may nabitin kayo, di ba? Humina yung sasakyan sa primera, kailangan nyo magtimpla ulit. Pero nung pagkatimpla nyo, ayaw nyo pa rin, hindi nyo pa rin kaya. So that means kulang yung pagbigay nyo ng pagpalo nyo ng axle, kulang yung RPM nyo pag ganun. So pagka ganun, huwag nyo ipipilit na half clutch nyo pa kasi mai-stress yung yung pag talagang ramdam nyo na kahit anong pilit nyo, kayo, di ba? Nabitin kayo, kailangan nyo magtimpla. Tapos
bite point, half clutch, inaano nyo, pinapalo nyo, tinataas nyo RPM, tapos bite point ulit, pero ayaw nyo talaga umangat. Pagka ganun, huwag nyo lang siya ipilit, mag full stop na kayo agad, tapos ulitin nyo na lang ulit, either shumete kayo or rectang timpla ulit ng mas maayos. Hindi yung ipipilit nyo siyang ibalik-balik sa half clutch, bite point, half clutch, bite point, kasi may stress yung ano, stress naman yung clutch natin pagka ganun na alam nating hindi na kaya ng clutch control, pero ipipilit pa rin natin sa tarik yun, sa uphill. Pagka ganun full stop na kayo, tapos saka kayo bumawi ulit sa pagtimpla ng axle or ng pagtimpla ng RPM ng sasakyan. Foggy na yan. Sabado, dalasan dito pa lang sa park na to traffic na. Uulan pa. Bagong car wash pa naman. Merong isang nag-comment sa akin na very helpful yung naging comment ni sir. Meron siyang Estrada, Mitsubishi Estrada, which is same sa clutch ng Montero Sport, naka-hydraulic din. So tama yung sinabi niya, kasi nabanggit din ni Sir Motoset yung about sa clutch nito, na ito as compared sa ibang mga diesel like Fortuner, Hi-Ace, mga ganyan. Ito parang diesel siya pero para siyang sasakyan para siyang gasolina yung pagtrato mo dito, na kailangan samahan ng pagtimpla ng axle habang nagka-clutch control ka pag umaandar ka. Ito ko yung comment. So very helpful to sa mga GLX owners, mga Montero owners, or Estrada. Hindi ko lang alam yung mga bagong Estrada ngayon na manual. Ganun pa rin ba? Naka-hydraulic pa rin ba? Pero ganun siya. Ganun yung
likod na. Kaya kailangan bumalik ng Tolera. Masakit pa rin ngayon ng ngipin mo. Hindi naman. Pag kumakain lang ako, Bili ka ng ice cream. wala akong cash. Naubos na ba yung ano? Yung cash na? Oo. Ice coffee na lang ako mamaya. Ano? Order na lang ako mamaya. Foam coffee tayo. Foam coffee tayo. Hindi, order na lang. Gusto mo ba? Ayoko. Babe, next to ba tayo? Oo. After na lang na ano. Siguro mga 8 or 9 na lang babe. Mag-celebrate na lang today. Nga pala, mayroon din nag-comment asking kung kumusta yung ride after mag-upgrade ng mags. So, itong si Montero kasi hindi lang mags yung pinalitan sa kanya. So, pati yung suspension niya, naka-ride max siya ngayon. Yung adjustable. So, sa ngayon ang setting niya is nasa 2. Up to 4 yan eh. Parang pinakamatigas. So as compared sa stock, yung stock talaga mararamdaman mo yung alon ng bawat lubak dun pagka naka-stock ka eh. Pero simula nung nag-upgrade ng suspension, ang laki nung difference niya. Mas naging andun pa rin yung ano niya, andun pa rin yung talbog niya. Pero hindi na siya ganun ka lala as compared nung sa stock niya pa. So mas maganda yung ride comfort niya ngayon. Tapos kung mas natatalbogan ka pa eh, pwede mo i-adjust yung suspension ni Ride Max. Gusto mo nang mas matagtag pa. Ano lang, nanibago lang ako kasi yung sa Vios ko, ano yun, matagtag yun eh. Pero okay naman, tolerable siya, hindi naman yung tipo parang sakit sa likod, sakit sa ano, yung tagtag niya. Tolerable naman siya. Ito pag yung mga lubak talaga, like kunwari mga potholes, ganun, mararamdaman mo siya, mararamdaman mo yung. Pero pag yung stock talagang ano ka eh, yung tipong tatalbog ka talaga eh. Kaya ito, nung na-upgrade na, mas naging minimal siya. Pag naman sa mga Toyota or Fortuner, sasaluhin niya yung, ano yung sasaluhin niya naman yung dahil matigas yung suspension nila. Pero yung kagandahan sa mga ano, Toyota, titibay ng suspension. Kahit na yung tipong nabugbog mo na eh,
Pag sa mga lubak na dun, ano pa rin, okay pa rin. Durable. Ito ba? Sa power niya, wala akong masabi, talagang maano siya, malakas siya. Mga akyatan niya, lalo pag nakuha niya na yung buwelo niya, talagang aarangkada siya. Si Marcos, kahit tercera ka lang, tercera, kaya niya. Isa pa pala yung alis, yung ano dito, yung body, ano kasing tawag dun, yung body roll niya kapag ayun nga pala, sa cornering mas gumanda rin to. Hindi ka matatakot na yung lumiko ka kahit yung medyo mabilis ka. Kapag ka nakastuck ka kasi yung kunwari, lalo kapag downhill na paliko ka tapos medyo mabilis ka, tapos bigla kang ko-corner, grabe yung body roll kapag stuck. As compared sa ngayon, mas na-lessen yung ano niya. Pero meron pa rin siya. Pero mas na-lessen siya. Sinasabi ko sa inyo, kunwari yung ganun, bitinan lang. Hindi siya yung tipong magpo-full stop kayo. Mabilis ang timplahan ng clutch at accelerator. Tapos mabilisan lang din dala sa half clutch 5 point. Tapos release na agad. Siyempre, depende yan eh. Minsan, pagka sobrang tarik, pwedeng mabitin ka. Pwedeng magkulang yung RPM mo pagka nagtimpla ka ng clutch. So, kailangan mo parang medyo umulit. Piga ka konti ulit sa half clutch, tapos timpla ulit ng RPM. Bigyan mo pa siya ng RPM kapag ka mas mataas pa yung kalsada. Tapos yun, like gaya na sinabi mo, pag talagang hindi siya umaarangkada after yung subukan timplahin ng clutch control at clutch 5 point, magano na kayo, full stop na kayo, tapos balik kayo back to start kayo. Timplahin nyo na siya ng mas maayos na naka full stop kayo. Kasi pag full stop kayo, mas makakontrol mo na yung mas makakontrol mo na yung tigamay, mas magagawa mo na yung mas matatapak mo na yung paa mo sa gusto mong RPM. Wala si dito. Sabi mo, mag-isa lang yun. Gas consumption nitong si Montero, nag-a-average siya ng 6 to 7 dito sa Baguio daily life. Tapos ano yun chill lang, hindi kayo masyadong maapak, hindi kayo masyadong high rev, high RPM, chill lang. Pagka mabigat ang paa mo naman lalo dito sa Baguio,
talagang ano, mababa siya ng 5. Pinakamababa ako dito ng 4. So bago-bago ko palang nakuha kasi tinitesting ko siya sa mga akyatan. Tapos long drive niya naman is around 12, 11 to 12. Hindi ko alam, may factor, nagpa-factor in din ata kasi yung dahil 4x4 siya, so medyo mas mabigat siya, mas may konsumo siya. Tapos isang ano na rin yung pag-upgrade natin sa Max. So alam naman natin na pagka mas malaking Max, mas malaking gulong, ano rin yun, may konting dagdag din yun sa ano, consumption natin. Uy! Oh, Sorry. ano to? Hinaan ba dito? Ikot. May. Dati one way to eh. Pati yung dyan. Doon pala dapat yung entrance natin. Saan, babe? Yung sa unang kaliwaan. Ah. Okay, ngayon tayo nakaano. So yun, yung ginagawa ko doon, nagka-clutch control ako. Konting-konting piga lang yung from bite point, konting-konting piga lang to half clutch. Para lang makuha ko yung ano niya, momentum niya, yung buwelo niya. Tapos okay na, balik bite point, tapos landa ang release na. Hindi sa lahat ng case full stop ang galaw ng flow ng traffic. May mga times na bitinan talaga siya, mabilisan. Ito, full stop. So yung sinasabi ng iba, mabilisan, no? Like, talagang rektahan na ano. Pero kailangan mabilis yung paa nyo sa pagtapak sa ano, sa accelerator para makuha nyo agad yung RPM pataas. Naabang ko lang yung paa ko, like ini-steady ko lang siya. Hindi ako yung naka-sandal sa clutch. Kumbaga parang nakaangat siya, tapos nakaabang lang siya. Ever na mabitin ako.
Tapos kailangan kong kailanganin. Parang ganyan. Hindi ako nakatapak sa pedal ng clutch. Pero nakaabang lang ako para if ever na biglang mabitin yung sasakyan, naka-ready na ako na magtitimpla agad pag mga paakyat. Lalo kapag yung alam mo namang alanganin, like ang bagal ng mga nasa harap mo, truck, ganun, yung mga punong jeep, mabagal ang momentum ng paakyat. So, may tendency na ikaw rin kailangan mo sumabay sa pacing nila, so babagsak yung RPM mo. Pag di na kinain ng RPM mo, obligado kailangan mo timpla. Ayun guys, yun yung unang-una yung pag-aaralan. Bite point, half clutch. Tapos, syempre, di nyo naman mapag-aaralan sa patag yan eh. Gawin nyo yun sa yung mataas. Kahit na, kunwari, parking nyo lang yan na papaakyat siya. Yun. Umano kayo dun. Ipwesto nyo yung sasakyan nyo dun na nakaangat siya. Tapos, practicein nyo lang na dapat umaarangkada yung sasakyan nyo habang nagka-clutch control kayo. Siya yung tipong nasasakal siya na parang delay yung pag-arangkada niya habang nagka-clutch control kasi yun ibig sabihin nun nasusunog yung clutch nyo, go-aware yung clutch nyo. Tendency nun pagka kunwari nasa traffic na kayo, napaakyat, mangangamoy na yung clutch nyo dun hanggang sa pag talagang nabugbog siya. Parang nasa Marcos kayo, tapos ganun, tuloy-tuloy na ganun yung nangyayari, nasasakal siya. Bibigay rin yung clutch nyo kahit na modelo pa yung sasakyan nyo. Kasi hindi tama yung pagtimpla o hindi tama yung clutch control nyo eh. Kaya ganun yung mangyayari. Dito 1.5 RPM. Medyo matakas kasi siya. Tapos medyo pumatag konti. I mean medyo bumaba. So pwede tayong bumaba ng up to 1K. Say for example dito may kasabayan kayo mga delivery truck ganun, or jeep. So 1K okay pa. Sa Montero napansin ko pagka bumaba na siya ng 1K, mga 800 ganun, hihina na yan. So kailangan mo nang magtimpla, mag-clutch control. Sorry, road closed. Again. Wala na naman atang tagusan dun sa kabila. Inaayos na naman dito. Kaya Nakabelta ka na. road close na naman nila. Depende kung ano.